So magandang araw, gagawa na naman tayo ng video. So itong video na to is subjective reality. So obviously, kung wala ka, wala yung realidad mo ngayon. So wag mo na bigyan ng pansin yung mga nakikita mo sa social media dahil ikaw din yan, di ba? Kung ano yung mga binibigyan mo ng atensyon at pinapapasok mo na programming sa utak mo. Kagaya ng mga labanan dyan, World War III. Ang totoong World War is internal. Di ba nabanggit ko na yan? Kung gusto mo may magbago sa buhay mo is babaguhin mo yung sarili mo. Kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay mo is yan yung kagagawan mo internally. Re-reflect mo, di ba? Parang kuwari, na-program ka na ma-stress, di ba? As nagde-depend ka sa mga validations ng mga tao sa paligid mo. So, mangyayari, lahat na lang ng titingnan mo, malulungkot. So, para kang emo niyan, di ba? Parang si Eman Bacosa, di ba? Soft boy. Kaya nga, self-mastery lang talaga mahalaga eh. Parang wala kang paki sa mga nangyayari, basta tuloy-tuloy ka lang sa gusto mong makuha sa buhay habang nagso-survive. Kasi ang totoong laban talaga internal eh. Kasi yung internal mo, mindset, sa mindset magi-start, 'di ba? Yan yung magdi-dictate ng emotion mo, decision mo sa buhay, kilos mo, tsaka yung kung ano yung magbe-benefit ka, 'di ba? Kaya shinare ko nung last, 'di ba, na i-accept mo yung shadow mo. I-accept mo na hayop lang din tayo, wired na mag-survive, at good at bad ay iisa lang din, depende sa sitwasyon. So may morality tayo dahil nasa lipunan, pero nakabase yan sa benefit nung nagpatupad ng morality, di ba? Pero in the grand scheme talaga na picture, negative talaga to dahil nasa katawan tayo. Yung katawan kasi in a deficient state, war of hunger, war of socialization, war of survival, 'di ba? Nutrients. Need din natin maging physically active. Kasi kung hindi ka physically active, hindi ka nagbubuhat, hindi ka naglalakad, is ninipis yung buto mo, pati muscle mo sa loob. Tsaka yung hormones mo, hindi magiging tama. Kailangan mo rin maarawan. So, inconstant talaga na maintenance talaga tong katawan. Sinabi nga ni Master SQS yan, lahat talaga ng problema mo is nasa katawan na mismo. Kaya lahat ng mga gusto mo mangyari dito na ina-achieve mo is parte pa rin yan ng survival ng katawan, tsaka yung limitasyon ng katawan. Kahit neto, kaya ka naman nakikinig dito dahil sa survival pa rin, di ba? Kasi gusto mo magmaneuver sa realidad mo ng less resistant, di ba? Sinabi na rin ni SQS yan eh. 0.0. Di ba yung inconstant hunger nga yung katawan, di ba? Hunger for validation, hunger for socialization, hunger for physical activity, hunger for food, hunger for safety, hunger for comfort. So, yan yung mga di ba? In constant hunger tayo. So, lahat ng mga ginagawa natin is sa survival lang din talaga iikot lahat. Now, para ka makamaneuver dito is mag-uumpisa yan sa mindset, di ba? Papatatagin mo yung mindset by seeking wisdom. I-accept mo yung good side mo at bad side mo para hindi ka madaling mamanipula ng tao. Kuwari, shiname ka, hindi tatalab sa'yo yan. Sinabihan ka ng pogi, matalino, hindi rin tatalab sa'yo yan. Kasi mostly ng mga ganyan is programming yan at pang-control, di ba? So, yun. Yan talaga yung kung gusto mo may magbabago sa buhay mo is baguhin mo yung sarili mo. Mag-i-start yan talaga sa mindset, kamalayan. Kagaya ng mga sinishare ko dito, di ba? Nag-start to info na to sa akin tsaka sa mga nakuha ko iba. Kinuha ko yung mga wisdom na
tingin ko magbe-benefit ako, tsaka magbe-benefit din kayo. Kaya nga self-mastery is lang talagang mahalaga eh. Siyempre, kailangan nyo tong informasyon na ganito para meron kayong idea kung ano talaga yung best para sa inyo. 'Di ba? Hindi naman ako nag-i-impose dito na ito gawin nyo ng ano. Binibigyan ko lang kayo ng perspective. Kagaya ng paldo game, kailangan mo talagang pumaldo dahil may age-related opportunity tayo eh. 'Di ba? Pag tumanda ka na, 40 ka na, 50, wala nang employment tatanggap sa'yo. Hihina na rin kita mo. Tsaka exploitable ka dahil mahina na yung katawan mo, di ba? Hindi ka na kaya makipaglaban sa mga bata pa. Now, malalabanan mo naman yan kung pinalawak mo yung kamalayan mo. Tapos pinadami mo yung mga information na makakatulong sa'yo, di ba? Kagaya ng paghina ng katawan, malalabanan mo naman yan eh. Mag-training ka, tapos kumain ka ng unprocessed food, tsaka mag-detox ka ng heavy metals. Everyday na yan hanggang kamatayan. Kasi nagre-refill ka pa rin ng nanotech eh, or heavy metals eh, tsaka microplastic sa katawan mo eh. 'Di ba? So, hangga't kumakain ka, umiinom, tsaka lumalanghap ng hangin para mabuhay, at the same time tinitake mo yung technology sa katawan mo, papasok sa'yo, di ba? So, kailangan mo talaga itong mga ganitong impormasyon. Training din. Bakit kailangan mo ng training? Kasi once na pumatong ka ng 30, mangyayari sa'yo niyan is yung hormones mo hindi na maganda, tapos yung muscle mo magsishrink, tsaka yung buto mo ninipis, di ba? So, kailangan mo na ng constant na training para yan yung panlaban mo para pag nag-70 ka na, hindi ka na makatrain. May pundasyon ka, di ba? Makapal yung bones mo. Yun nga yung nabasa ko eh, na kailangan mag-start ka ng training, nasa 30 ka na. Kasi 20s, hindi mo pa kailangan ng training yan eh, sa totoo lang eh. Kasi yan pa yung prime mo eh. Once nag-30 ka, unti-unti na magdi-depreciate. Di ba sabi by 30, yung drop ng testosterone paunti-unti. Sa babae naman by 30, 90% ng egg cells nila is patay na. So, 95 yata. So, from 31 hanggang 45, 5% na lang ng egg cells ng babae ang buhay. Kaya nga, mahirap na sila mabuntis, di ba? Actually, nag-i-start na yan dahil sa 26 pa lang eh, dahil sa mga nanotechnology. Dahil sa mga processed food, tsaka tong SOCMED, di ba? SOCMED ka ng SOCMED. So, sedentary ang mangyayari, lagi ka lang nakaupo. So, yung hormones mo hindi maayos. Pero, kamalayan pa rin talaga yan eh, magi-start eh. Decision making naman, pag-usapan natin, good and bad. So, kung nalaman mo na itong impormasyon na ganito, itong morality, na bendable, tsaka ikaw mag-shape ng reality mo is, magkakaroon ka ng advantage, di ba? Di ba yan naman talaga yung game of life? Base yan sa position mo. Ikaw ba yung nakokontrol o ikaw yung may control ng sarili mo? Meaning yung physical self mo nakokontrol mo ba yan? Pero mag-i-start pa rin yan sa kamalayan, di ba? Ikaw ba may control? Kaya nga, advisable ko sa inyo, manood kayong parati ng mga videos ni Machiavellian eh. Kasi marami ka matututunan dun. Kasi 'di ba sa lipunan natin, kagaya nito, yung good and bad, sinusuppress ng lipunan yung bad side natin. Para hindi ka maging dominant, maging passive ka, hindi mo i-chase yung goals mo. Pagiging ambitious na tao is toxic. Pagiging leader is toxic. Pagiging aggressive is toxic. Mag-speak up ka, magsalita ka kung ano gusto mo, toxic. Pagiging confident, malilabel ka as arrogante. So actually, kung magsalita ka ng ganito, na confident na kagaya nito,
Kaya nga hindi rin ako nagsasalita gaano kahit sa mga ka-flat ko dito or mga katrabaho ko. Kasi once nagsalita ka ng ganito, so nililabel ka na mayabang, arugante. Nagiging assertive ka lang naman. Yan yung sinasabi natin na sa lipunan, pagka hindi ka controllable, hindi ka passive, ikakategory ka nila as toxic or may something wrong sa'yo, may problema, di ba? Mahirapan ka mag-maneuver, mahirapan ka na gumalaw sa lipunan, which is kailangan mo na survival, di ba? Meron ding shinare si Machiavelli na di ba? Kung papipiliin ka ng fear or love, mas pipiliin mo yung fear. Pero balance dapat na fear. Ibig sabihin, in fear sila dahil mysterious ka, hindi ka nila mabasa. Doon lang naman nag yung fear nag-i-start yung fear kung hindi ka nila mabasa kung threat ka ba talaga. Tsaka sabi dun sa Machiavellian, kailangan i-category ka nila as a threat. May onting threat, hindi naman yung totally na threat talaga kasi tatargeting ka naman. So kasi kung love naman, yan, yung mga friend mo, masyadong komportable, di-disrespect ka, i-joke ka. Na-share ko nga kanina sa Facebook wala talagang joke, hindi talaga ako naniniwala dyan. Matagal ko na yan shinare sa mga followers dito sa YouTube na maging seryoso ka sa lahat. Never ka makikipagbiruan sa mga tao dahil yan joke is a test yan. Kung kaya kanya kayanin, di ba? Kaya yung never ka makikipagbiruan sa mga tao na magbabalid lang yung joke na yan kung nasa comedy bar ka, di ba? Tsaka yung setting na pero kahit na kuwari nagiinuman kayo, huwag ka rin makikipagbiruan. Basta maging seryoso ka lang talaga lagi parate. Huwag ka tatawa, huwag mong papakita na yung facial expression mo, tatawa-tawa ka, o na-depress ka, sad ka, any weakness, any positive, kailangan neutral lang para hindi ka nila mabasa. Kasi pag neutral ka lang, magkakaroon sila ng fear. Kasi unknown Hindi ka nila makategory kung depressed ka ba. Yun lang naman yung fear, di ba? False evidence appearing real. So, kung hindi ka nila mabasa, magkakaroon sila ng fear kasi hindi nila alam yung capabilities mo. Ikaw ba ay weak? Ikaw ba ay superior? Ikaw ba ay malakas? So, yan yung kailangan mong ma-achieve. Nasa neutral ka lang talaga. Kasi, yung neutrality is para ka nasa God state niyan, 0 point. Di ba yan yung sinasabi ni wala makakasakit sa'yo, wala makakapagpasaya sa'yo. Kasi, kung may nagpapasaya sa'yo, na-manipulate ka na niyan, di ba? Kasi, kailangan yung happiness, pinili mo, hindi yung pinasaya ka ng ibang tao. Uy, gusto ko tong tao na to kasama kasi masaya ako. Hindi depend yung happiness mo sa kanya, di ba? O pag pinalungkot ka, inasar ka, nalungkot ka, loser ka, di ba? Nagde-depend yung state mo sa ibang tao. Dahil sinabihan kang ganyan, kung ano-ano sinabi sa'yo, naapektuhan ka naman, lumungkot. Kaya nga dapat kilalanin mo yung sarili mo, babalik ka sa self. Self lang talaga. Focus ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo to the point na yung reality mo lang talagang mahalaga. Nabanggit rin yan ng katrabaho ko sa akin nung bago-bago pa siya. Sabi, ito si RL Jacob. Feeling niya sa kanya lang umiikot lahat. Talaga, sa isip-isip ko. Talaga, sa akin lang talaga umiikot lahat. Kaya kung wala ako, tingin mo ba mag-i-exist kayo? Hindi, di ba? Interconnected kasi tayo Sinabi ko na rin yan sa Facebook ko dati, lahat ay ikaw. Ang proof niyan is, hanggat in contact yung katawan mo sa hangin, lupa at tubig, saan ang separation? Wala, di ba? Tsaka yung reality, subjective. Hindi ka rin kung plano mo mag-anak tsaka mag-reproduce, di ba? Or mag-asawa. Hindi mo naman ownership yan, di ba? Kahit nga yung katawan mo, hindi mo ownership Sa Mother Nature to, pag nawala to, wala na yan, di ba? Subjective reality, di ba? Yung memories mo, experiences mo, lahat ng bucket list mo, lahat ng mga in-achieve mo dito, baliwala yan, di ba? Pag natodas ka,
punta ka sa kawalan, lahat yan wala na. Back to zero. 'Di ba? So kung alam mo na to, ano lang mahalaga? Survival lang talaga. Common sense to Common sense. Magkakaroon kayo ng conclusion dito. Ano ba yung pinakamahalaga lang talaga? So, survival lang, di ba? Ganun din naman yung mga karelasyon mo. Maghihiwalay din naman kayo ng mga karelasyon mo, di ba? Kahit pa sabihin mo tumagal kayo ng 50 years, time is the truth teller. Oras lang inaantay, maghihiwalay pa rin kayo niyan. Na pag nalaman mo na tong black pill truth na ganito, na walang permanente, lahat natatapos, is ma-accept mo siya ng ng buong buo. Kuwari na wala yung parents mo, ma-accept mo siya kasi yun yung course of nature eh. Hindi mo pwede labanan yan, di ba? Ikaw naman din susunod, di ba? Ikaw rin susunod. Kuwari na wala yung parents mo, tas matanda ka na, ikaw naman na susunod niyan, di ba? Paghandaan mo na lang yun. Kaya ngayon sinasabi ni SQS, yung goal lang talaga is, less resistance life or graceful exit, di ba? Kasi wala naman talaga meaning lahat to, di ba? Dahil nga lahat ng pinaghirapan mo dito, achievements mo, tsaka kung anong gusto mong mapupunta rin sa kawalan, 'di ba? Sa zero. Babalik din siya sa sa puro. Pinaka original state. 0 point tinatawag na kawalan. O sabihin mo ng heaven, 'di ba? Tsaka yan din yung sinisik ng mga Buddhist eh. Yung kaya nga sila nagme-meditate para bumalik sila sa non-dual form. Ibig sabihin, nagko-control na sa katawan mo. Kagaya ko, natap ko na yan nung 31 ako eh. So, nangyayari is, nandito pa rin ako sa katawan, pero ang perception ko is, hindi na siya dual. Hindi na siya dual, parang wala na siyang separation talaga. So, pag na-achieve nyo yung ganyan, tapos wala ka na mararamdaman na sadness, loneliness. Kaya napapansin mo lagi ako mag-isa. Kasi nga, wala ka na mararamdaman na ganyan. Sadness, loneliness. Happiness nga rin, wala rin. Bali, wala na yan. Yung sexual urge nga rin, mawawala na rin yan eh. Pero pinipili ko pa rin kasi, syempre, pleasure, di ba? Minsan nakaka-addict din yung ganun, yung pleasure. So, yan. Kung may gusto ka talagang magbago sa sarili mo, sa buhay mo, is baguhin mo yung sarili mo. Tsaka kung ano yung mga programming na pinasa sa'yo is talagang i-filter mo yan kung magbe-benefit ka ba. Na wala naman masama dyan sa programming, di ba? At least may idea ka niyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag na kayo manood ng mga balita eh. Tsaka yung mga mga nakikita nyo sa SOCMED. Kasi magkakaroon ka ng comparison dyan, mare-reprogram na naman yung utak mo eh. Mapapansin mo yun pag matagal ka na nagsosolo sa buhay, wala ka ganong kinakausap. Bali, pag may kinausap ka lang choice by choice, kung may mapapala ka, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng empowerment. Kasi hindi ka mabilis mauto. Kasi hindi ka nare-reprogram ng ibang tao, di ba? Tapos, yung gusto mo talaga, yun yung masusunod, di ba? Ibig sabihin, terms mo. Now, pag terms mo yung mga gusto mong i-achieve, ang mangyayari niyan is magkakaroon ka ng tinatawag nating less resistance life or kapayapaan. Kasi nga, sinusunod mo yung terms mo, di ba? Now, hindi naman necessarily lahat talaga yan masusunod sa terms mo, di ba? Kasi nga, may kagaya kuwari, nagtatrabaho ka, di ba? Syempre, may mga katrabaho ka dyan, need mo makipag-interact kahit papano, plastikan, di ba? Pero choice mo yun, makipag-plastikan kasi may knowledge ka na, tsaka idea ka na para makasurvive. Hindi yung lalabanan mo na, ay, alam ko na itong mga ganitong impormasyon, hindi, i-isolate ko na sarili ko. Now, hindi beneficial yung isolation kasi nga, pag nag-isolate ka, wala ka ring opportunity. Ang opportunity nasa tao eh. Interconnected kasi tayo eh. Yung mga nagising ba, nag-isolate yan. Kahit nga yung mga Buddhist monk, hindi nag-isolate yan eh.
nag-aano pa rin sila sa foundation nila, 'di ba? 'Di ba? Pupunta sila sa mga iba't ibang lugar tapos meron silang foundation tumutulong kasi pag tumulong sila may mga donations din na pabalik. Na kung mag-isolate ka lang, nasa bahay ka lang parati, mahirapan ka mag-survive, 'di ba? O kahit sabihin mo na may passive income ka, ganun pa rin, 'di ba? Kailangan mo pa rin ng socialization para hindi ka ma-stress or hindi mag-decline yung cognitive function mo. Ibig sabihin, pag nakipag-usap ka sa ibang tao, tuloy-tuloy. Kahit itong ginagawa ko, may tulong to sa akin. Wala naman akong kinakausap dito sa amin dahil puro walang kwenta. Pag-uusapan, masahe, pagkain na kabulshitan, di ba? Tapos sabay kung ano-ano pang walang kwenta. Mas pinili ko na lang na gumawa ng information na ganito kaysa makipag-usap sa kanila, di ba? Ano rin to sa akin, parang helpful din to sa akin na gumawa ng ganitong pag-share ng information or wisdom, di ba? Kasi nga kailangan talaga natin ng mental stimulation para yung sa cognitive function natin, para hindi mag-depreciate. Actually, pagka hindi mo ginagamit yung utak mo, mag-shrink yan eh. Kasi need ng exercise talaga ng utak, di ba? Isa rin yun, pag nagte-training ka, makakatulong din talaga siya sa brain mo for circulation, tsaka pagpapanormalize ng hormone. So again, yung mga programming na mga nakikita mo, kailangan may filter ka dyan. Ngato lately, hindi na ako nanonood ng mga pinapanood ko pa rin sa Locario kahit paminsan-minsan, pero mostly Machiavellian na, kasi Machiavellian self-focus yun eh. Ang mahalaga sa mundo na to, resulta talaga eh. Diba? Di mahalaga yung pinagdaanan mo, drama-drama mo sa buhay. Mahalaga, resulta talaga. Marirealize nyo yan. Kahit yung mga idea mo, kung hindi yan na-fulfill, kuwari may mga plano ka sa buhay, sabay hindi mo naman minaterialize, di ba? Hindi mo ginawa ng action, wala ring silbi, di ba? Walang kwentang potential kung hindi mo imamaterialize yan, di ba? Para kang umaasa sa motivation, nakarinig ka lang ng mga ganito, sinishare na info na ganito, tapos mga Andrew Tate, Red Pill, or kung ano-ano pang motivational speech dyan, sabay hanggang isip ka lang, shit, alam ko na tong knowledge na ganito. Wala ka namang ginawa, di ba? Hindi ka kumilos. Ako natuklasan ko yung training 3 years ago. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Consistent. Kesyo 2 oras o 3 oras tulog ko. Pinipilit ko sarili ko dyan, gawin yan. Kasi, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan yung mahalaga. Kung ano talaga ginawa mo ngayon sa present. Kasi, yung future, present pa rin yan. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun pa rin yung magdi-dictate ng future mo, di ba? Kaya nga, kung ano ka ngayon, meron ako narinig na na quotes ni Pio Balbuena ba yun? Kung ano yung nangyari sa'yo ngayon present nito is shinape yan nung past mo. Now, para mabago yan, kung ayaw mo talaga yung sitwasyon mo ngayon, kuwari, short ka sa pera, paycheck to paycheck ka, gumawa ka ng paraan ngayon para sa future self mo, 'di ba? May pera ka, 'di ba? Bakit ba ako naka-abroad dito, 'di ba? Share ko lang 'to yung example, hindi naman sa pagyayabang. Syempre pinaghirapan ko 'to, 'di ba? Pinaghirapan ko rin 'to. Pasa mo yung board exam, tapos yung mga OET test, English test, pati yung 6 weeks na course dito. So, hindi easy rin to, di ba? Ito yung ginawa ko nung nakaraan, di ba? Now, bakit ba ako nagkatimbang, di ba? Nag-gain ng timbang from 60 naging 71. Now, ito yung ginawa ko nung nakaraan. Hindi coincident to. Now, yung mga nagkaka-cancer dyan, nagkakasakit,
Tanungin mo, tingnan mo kung ano yung ginawa mo nung nakaraan. Kaya yan yung nangyari sa'yo, di ba? Kaya nga ngayon, kung gusto mo talaga may magbago sa buhay mo, umpisahan mo na ngayon. Kaya nga sinasabi ko rin na kuwari, dyan sa Pilipinas, taghirap ngayon, mahal yung bilihin, pati yung gas, 110 na per litro, di ba? Diesel ata yung mahal yung 110. Hindi ko sure pero alam ko may pumalo talaga ng 110 eh. So, ang advice ko, hindi na talaga advisable mga empleo. Tangina na. Biruin mo naman, 550. Minimum wage, di ba? Okay sana kung may bala ka mag-abroad. Kuwari, nasa 21s ka pa lang. Siguro, i-risk mo na yung panging-empleo ng 550, tsagain mo ng 2 years para may experience ka. Kasi 2 years yung minimum experience, di ba? Tsagain mo lang tapos mag-abroad ka, 'di ba? Na maaga. Kasi may gumawa sa amin 'yan, kapitbahay namin. Or kakilala pala ng mama ko, kwento niya. Nakapag-abroad siya by 24, tapos by 30 bumalik sa Pilipinas, tapos may mga paupahan na. Di na siya nagtatrabaho, tapos nag-asawa na lang siya. Yun yung strategy, 'di ba? Tiniis niya muna yung yung panandaliang saya, tapos in-enjoy niya sa late game, 'di ba? 30. 'Di ba? Tapos i-cut mo na rin yun. Learn from my mistake, 'di ba? Kasi 'di ba nagka-girlfriend nga ako dati na ayaw pala mag-abroad, 'di ba? So salungat kami ng malas pala yung ganun. Kaya nga ngayon hindi na ako nagpapapasok ng hindi in alignment sa relasyon ko sa sarili ko eh. Ganun din sana gawin nyo, 'di ba? Para hindi na kayo magkamali. Papapasukin nyo lang tao sa mundo, sa buhay nyo or mundo nyo is yung in alignment sa gusto mo or sa pagiging ikaw. Ba, malas kasi yung ganun eh. Meron nga ganun, 'di ba? Yung pinakita sa Facebook, yung babae sub 5, as may dalawa silang anak, putak ng putak, 'di ba? Wala naman siyang trabaho, na hindi na siya nagtatrabaho, housewife lang, tapos sabay gre-reklamo pa doon sa lalaki na tamad daw yung lalaki. Ganun talaga palitan. Ano gusto mo? Magtrabaho ka doon sa kumpanya. Yan, 2 bata lang aalagaan mo, tas magluluto ka lang. Actually, magagawa ng oras yan eh. 'Di ba? Mas madali yung trabaho na yan kaysa mga empleo ka. Empleo, may pagplastikan ka pa. Hi, hello, tangyan ka, bullshitan yan, 'di ba? Yan yung nakaka-drain sa totoo, hindi yung trabaho na physical eh. Ang nakaka-drain dyan yung vibe ba? Alam mo yung vibe na may iniiwasan ka, tapos sabay hindi kayo magkasundo, 'di ba? Iba yung pananaw nyo sa buhay or paniniwala. Yan yung nakaka-drain talaga sa trabaho, hindi yung physical itself. Kasi yung physical itself, kung focus ka lang dyan sa present, baliwala yan eh. Tsaka tanggap mo naman talaga na mapapagod at mapapagod tayo. Kahit wala kang gawin, mapapagod ka pa rin eh. 'Di ba? So, yun yung sinasabi natin na kung gusto mo talaga may magbago sa'yo, umpisahan mo na ngayon. Nabanggit ko rin yan na time is crucial. Kailangan yan, time mo na convert sa money. Dahil nga sa age pill. Diba? Meron akong mga katrabaho na na nakapasa sila ng US, yung NCLEX tsaka IELTS. So, nag-aantay sila. So, nakapasa na sila ng matagal. Pero nag-aantay sila kasi ang chini-chase nila yung big money. Sayang yung oras, di ba? So, kung nagbi-business ka na lang habang nag-aantay, ginawa nila, nandun pa rin sila sa ospital, minimum wage, paycheck to paycheck. Sayang yung oras, di ba? Tanda mo, sa Pilipinas, once pumatong ka ng 40, game over na. Meron pa nag-share dyan, life starts at 40. Oo, kung paldo ka. Pero kung broke ka, life starts at 40 talaga, di ba? Kasi kakayod ka na naman sa kalsada. Kaya yun yung sinishare ko sa inyo, na i-convert nyo yung money sa time. Yan time mo sa money. Kaya need mo talaga yung buong 20s mo. Sagad mo talaga yan para sa pumaldo ka, para 30.
Sitting pretty ka na lang, may enjoy mo yung buhay mo. Tsaka iwasan mo yung mga tao na hindi yan alignment sa'yo. Huwag mo sila papasukin sa buhay mo. So ngayon, dahil nalaman mo na tong impormasyon na ganito, baguhin mo na yung sarili mo. Seryosohin mo yung buhay mo ngayon dahil wala talagang tutulong sa'yo hanggang kaduluduluhan. Ano nga uli ang famous R.L. Jacob quote? Self-love simula pagkabata, self lang hanggang pagtanda, at self lang hanggang malagutan ka ng hininga. Peace.